Ako po si Tintin, 20 years old. Simple lamang ang aming buhay. Hindi man marangya pero puno ng pagmamahal. Ang aking ina na si Gina, 40 anyos sa isang labandera sa kalapit barangay. Isang araw, habang nagliligpit ng pinagkainan, nagbilin si nanay. Ikaw na bahala sa mga kapatid mo, Tin, ha? Paalis na kasi siya patungong trabaho. Isa siyang labandera at si tatay naman ay isang construction worker. Maliit lamang ang kita ni nanay at tatay pero kahit papano ay nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Mag-ingat po kayo, tatay. Nang makaalis na sila, inasikaso ko na ang 2 kong kapatid na nasa 3 taong gulang. Kambal sila. Ang 2 ko pang kapatid ay nag-aaral sa elementarya. 4 kaming magkakapatid. Mahirap mag-alaga ng bata lalo't may trabaho ako kapag gabi. Madalas kulang sa tulog pero kinakaya naman. Sa isang gotohan sa bayan ako nagtatrabaho. Kailangan kong kumita rin pandagdag gastusin. Papaliguan na kayo ni Ate Tintin para mabango kayo. Hinahalik-halikan ko sila sa leeg dahilan para humagikhik sila. Sabay kong pinaliguan ng 2. Sa tagal ko na rin tong ginagawa ay sanay na ako. Nang matapos, binihisan ko na sila. Habang binibihisan, narinig kong ring ng aking cellphone. Kinuha ko yon sa itaas ng Durabox at tiningnan ng caller. Ang aking pinsa na si Ate Matet ang tumatawag. Hello Ate Matet? Bakit po? Napatawag po kayo? Tanong ko nang masagot kong tawag. Gusto sana kitang kunin na kasambahay dito sa bahay, Tintin. Alam mo naman na parehas kaming may trabaho ng Kuya Rogelio mo. Ang hirap naman kasing magtiwala ngayon. Kakausapin ko po muna si nanay at tatay ate kung papayag sila. Alam mo naman na may mga kapatid akong inaalagaan. Sumang-ayon naman si Ate Matet at sinabi ang sahod. Nalula ako sa sahod dahil doble yon sa kita ko. Kaya naman, pagdating ni nanay ng hapong yon, kaagad kong sinabi ang naging pag-uusap namin ni Ate Matet. Oh, maganda palang alok ni Ate Matet mo. Payag ako anak, syempre. Ako na lang mag-aalaga sa mga kapatid mo. Tsaka, malaking naitulong niya sa atin nung nanganak ako. Niyakap ko si nanay at sinabing mag-iipon ako at matutulungan ko pa sila lalo. Kinagabihan, tinawagan ko si Ate Matet. Ate, payag na po si nanay. Kailan po ako pwedeng pumunta dyan? Mabuti naman kung ganun, Tintin. Pwede ka nang pumunta bukas. Dito ko nalang bayaran yung pamasahe mo. Ayos lang ba? Naku, oo naman ate. Malit na bagay lang po. Agahan ko pong pumunta dyan. Kita-kits bukas. Nang maging maayos na ang pag-uusap, nagpaalam na si Ate Matet. Nakatira lamang sila sa bayan. Napangiti ako. Itong unang pagkakataon na magiging kasambahay ako. Kinakabahan man pero naroon ng excitement. Kinabukasan, nagpaalam na ako sa aking mga kapatid. Umiiyak na niyakap nila ako. Uuwi naman ako kaya kapag weekend. Huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo si nanay at tatay Maging mabait kayo lagi. Umiiyak na tumango sila. Isinukbit ko na ang bag at lumabas ng bahay tsaka sumakay sa tricycle na pag-aari ng tito ko. Kumaway ako sa kanila bago niya tuluyang pinaandar ang tricycle. Nang makarating, nag-doorbell ako. Ilang sandali lang, lumabas na si Ate Matet. Tintin! Ikaw na ba yan? Ang ganda mo! Si ate naman Siyempre kung maganda ako, maganda ka rin. Nasa lahi kaya natin. Natawa na lamang si Ate Matet at niyaya na akong pumasok sa loob ng bahay. Ipapakilala kita kay Kuya Rogelio mo para makilala mo siya. Iyon ang unang pagkakataon na makikita kong asawa ni Ate Matet. Nakaramdam ako ng konting kaba pero hindi ko na lamang yun pinansin. Umakyat kami sa pangalawang palapag kung saan naroon ang kwarto nilang mag-asawa. Binuksan ni Ate Matet ang pinto. Han, busy ka ba? Nandito si Tintin, yung pinsan ko. Gusto lang kitang ipakilala sa kanya. Di naman ako ganun ka-busy. Pasok na kayo. Pumasok na kami ni Ate Matet sa loob. Nasa harap ng computer si Kuya Rogelio. Nag-angat siya ng tingin at nang magtamang aming mga mata,
Ngumiti ako sa kanya. Magandang umaga po, Kuya Rogelio. Ikinagagalak ko kayong makilala. Tumayo si Kuya Rogelio at nilapitan ako. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin at tinanggap ko naman. Nagagalak din ako na makilala ka, Tintin. Ang ganda pala na pinsan ng misis ko. O ba syempre, magpinsan kaya kami. Mag-order nila ako ng pagkain natin. Sasamahan kita sa magiging silid mo para may ayos mo mga gamit mo. Tumango naman ako. Lumabas na kami ni Ate Matet ng kwarto at tinuang magiging silid na 3 kwartong layo mula sa kwarto nila. Sinimulan ko ng ayusin ang mga gamit ko. Patapos na ako nang tawagin ako ni Ate Matet. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa dining area kung saan nadatnan ko siya kasama si Kuya Rogelio. Magandang tanghali po, Kuya. Kamusta pong trabaho? Okay naman, Tintin. Nakakapagod pero ganun talaga. Nakaramdam ako ng pagkaasiwa nang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pero hindi ko na lamang yun pinansin. Inisip ko na lang na gusto lang niya akong tingnan. Bakit ganyan ka naman makatingin kay Tintin, Rogelio? Siyempre, gusto ko lang makasiguro na wala siyang gagawin na hindi maganda rito sa bahay. Natural lang naman yun, lalo't ngayon ko lang siya nakita. Mapagkakatiwalaan siya, Rogelio. Wala kang dapat ikabahala. Mapu ka na, Tintin, para makakain ka na at makapagpahinga. Bukas ka na magsisimula. Naupo ako sa tabi ni Ate Matet at nagsimula na kumain. Pero ng mga sandaling yon, iba ang pakiramdam ko kay Kuya Rogelio. Kinabukasan, nagsimula na ako magtrabaho. Naguhugas ng pinggan, nagwawalis ng salas, naglilinis, naglalaba at iba pa. Kasalukuyan akong nagpupuna sa salas nang makita ko si Kuya Rogelio na bumababa ng hagdan. Binati ko siya. Ipagluto mo ako mamaya ng tanghalian ha. Aalis na ako dahil may kailangan lamang akong asikasuhin. Tumango ako. Nang makalapit siya sa akin, napansin ko na tiningnan niya ang hita ko at braso. Nakasuot kasi ako ng sleeveless shirt at shorts na hanggang kalahati ng hitang iksi. Tumaas ang balahibo ko sa ginawa niya. Nasa lahi talaga ninyong mapuputi, no? Magkasimputi kayo ng Ate Matet mo. Ngumiti lamang ako at pinagpatuloy ang ginagawa. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis na siya. Bakit ganun kung makatingin si Kuya Rogelio? Nang matapos ako sa mga gawaing bahay, isinunod ko na ang pagluluto ng tanghalian. Patapos na ako noon nang marinig kong pagbukas ng pinto ng kusina. Lumingon ako at nakita si Kuya Rogelio na palapit sa akin. Kuya Rogelio, nandiyan na po pala kayo. Patapos na po itong niluluto ko. Ang bango naman ang niluluto mo, Tintin. Napakaswerte naman ng nobyo mo. Tumabi sa akin si Kuya Rogelio at tiningnan ang niluluto ko. Natawa naman ako sa sinabi niya. Kahit naaasiwa, pinilit kong sarili na hindi maapektuhan. Wala po akong nobyo, Kuya. Mas nag-focus po kasi ako sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Tsaka 19 pa lamang po ako. Sayang naman. Ang ganda mo at magaling sa gawaing bahay. Maswerteng mapapangasawa mo kung sakali. Tsaka sa ganda mong yan, madali ka lang makakahanap ng lalaki. Pagkasabi niya yon, sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ngumiti na lamang ako at sinabing luto ng ulam. Pinilit ko ang sarili na maging kalmado. Nag-prepare na rin si Kuya Rogelio ng mga plato at kutsara. Aalis na sana ako nang alukan niya ako. Samahan mo na akong kumain para naman may kasabay ako. Mainit-init pa tong sinigang na niluto mo. Pinagpapawisan ng kamay ko ng mga sandaling yon. Malakas din ang tibok ng aking puso. Ganun pa man, pumayag ako sa paanyaya ni Kuya Rogelio. Naupo ako't kumain. Alam mo, gusto ko yung ganda mo, Tintin. Iba ang ganda mo kumpara sa ibang pinsan mo. Natigilan ako sa akmang pagsubo sa sinabing yun ni Kuya Rogelio. Sinikap kong sarili na wag manginig. Nagpasalamat na lamang ako at nagpatuloy sa kinakain. Kamusta naman ang pamilya mo sa probinsya? Okay naman sila sa pera? Okay naman po, Kuya. Magpapadala po ako next week kasi mag-advance ako kay Ate Matet. May kinuha si Kuya Rogelio sa bulsa, isang pitaka.
Naglabas siya ng 5,000 piso at iniabot yon sa akin. Napakurap-kurap ako kasi malaking pera na yon. Para saan to, kuya? Tulong ko yan sa'yo. Ipadala mo na yan sa pamilya mo bukas para may pandagdag sa mga gastusin sa bahay. Pasensya na po, hindi ko to matatanggap. Masyado pong malaking pera. Biglang nagdilim ang mukha ni Kuya Rogelio. Para itong mga ngain ng buhay. Pero nawala din yon kaagad at napalitan ng tipid ng ngiti. Nagtatampo ako kapag hindi mo to kinuha. Tintin, kailangan to ng pamilya mo at para makaipon ka rin. Nakita ko kasi kung gaano ka kasipag dito sa bahay kaya isipin mo na lang na regalo ko yan sa'yo. Wala akong nagawa kunding tanggapin yon. Pero masama ang kutob ko sa perang yon. Ngumiti ako at nagpasalamat. Pagkatapos kumain, dumiretso ako sa kwarto at itinago yon para kung sakali man na may hingin siyang pabor, maibabalik ko. Ano ba tong napasukan ko? Kailangan ko na bang umalis? Kinakabahan na ako sa kinikilos ni Kuya Rogelio. Kinabukasan, binigyan ako ni Ate Matet ng pera para may maipadala sa probinsya. Labis-labis ang pasasalamat ko. Ngunit isang hindi magandang balita ang nalaman ko. Nagkasakit si nanay at kailangan ng pera. Kausap ko ng mga sandaling yun ng aking ama. Sige tay, gagawan ko po ng paraan. May ipon po ko dyan. Kunin niyo po muna. Napabuntong hininga na lamang ako nang matapos ang tawag. Natigilan ako nang may magsalita. Napatingin ako sa may pinto at nakita si Kuya Rogelio na may mapanganib ng ngisi sa labi. Mukhang kailangan ng pamilya mo ng pera. Hindi mo pa ipinadala yung pera na binigay ko sa'yo. Pumasok sa loob si Kuya Rogelio at isinara ang pinto. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. May nararamdaman akong hindi maganda. Kuya, anong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Tukol po sa pera? Gagawin ko po yun ng paraan. Sa papanong paraan, Tintin? Wala ka namang ibang pagkakakitaan iban sa pagiging kasambahay. May alok ako sa'yo. Madali lang to. Gusto mo bang malaman ko ano to? Ano po yun, Kuya Rogelio? Ibigay mong sarili mo sa akin at bibigyan kita ng malaking halaga. May papagumot mo na ang nanay mo. Hindi na po kailangan, Kuya Rogelio. Ihiram na lang ulit ako kay Ate Matet. Hindi ko kayang ibenta ang sarili ko para lang sa pera. May mga bills din si Matet, Tintin. At ilang araw ka pa lang dito, pinahiram ka na. Ngayon ihiram ka ulit. Hindi ka ba mamamahiya nun? Lumapit si Kuya Rogelio sa akin. Titig na titig sa akin ang lalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napaatras ako at tumingin ng pwedeng gamitin na pandepensa laban sa kanya. Bakit kinakabahan ka, Tintin? Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Pag-isipan mo nga loko, Tintin. Isang gabi lang yun, kapalit ng safety ng pamilya mo. Pagkatapos sabihin yun ng lalaki, umalis na rin siya. Napaupo na lamang ako sa sofa at hindi napigilan ng pag-iyak. Hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganitong sitwasyon. Kinagabihan, tumawag uli si tatay at sinabing sinugod sa ospital si nanay dahil sinumpong ng alta presyon. Pero tay, wala na akong pera. Naipadala ko na lahat sa inyo. Hindi ko na rin alam kung saan kukuha ng pera. Sinabi ni tatay na gawan ko rin ng paraan, kundi kawawa si nanay. Wala din naman daw siyang pera na pandagdag sa bills kasi maraming bayarin sa bahay at sa gastusin sa pag-aaral ng aking 2 kapatid. Sige tay, gagawan ko po ng paraan. Balitaan ko po kayo. Basta alagaan niyo si nanay. Nang maibaba akong cellphone, naiyak na lamang ako dahil sa sitwasyon na kinasasadlakan ko. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Biglang sumagi sa isip ko si Kuya Rogelio. Tama na tanggapin ko ang alok niya. Mukhang wala na akong pagpipilian. Kahit ayaw ko, kailangan kong gawin. Patawad, Nay at Ate Matet. Huminga ako ng malalim bago lumabas ng kwarto at nagtungo sa opisina ng aking bayaw. Kumatok ako sa pinto. Kuya Rohe. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil bumukas na ang pinto at bumungad sa harapan ko ang mukha ni Kuya Rogelio.
Oo nga pala, may CCTV sa may pinto. Ano, Tintin? Mukhang nakapag-isip-isip ka na ata. Tatanggapin mo na ba ang alok ko? Opo, Kuya Rogelio. Labag man sa loob ko pero kailangan kong gawin. Magkano bang ibibigay mo kung sakali? Ngumiti si Kuya Rogelio at pinapasok ako sa loob ng opisina. Ibinulong niya sa akin ang halaga ng perang makukuha ko kapag naibigay ko ang gusto niya. Malaking perang binanggit niya. Nangako ko sa sarili ko na itong una at huling beses na may mangyayari sa amin. Nang hapon na yon, binigay ko ang aking sarili sa aking bayaw. Parang wala ako sa sarili habang ginagawa niya sa akin yun. Bawat paghaplos niya sa aking balat, para yung kuryente sa aking balat. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Nagugustuhan mo bang ginagawa ko sa'yo, Tintin? Tanong ni Kuya Rogelio. Gusto kong masok ka sa sinabi niya. Ako, magugustuhan ang ginagawa niya. Hindi ko nagugustuhan, Kuya Rogelio. Dinudungisan mo ang aking pagkatao sa ginagawa mo. Kailangan ko lang tong gawin dahil kailangan. Natawa si Kuya Rogelio sa sinabi ko at pinagpatuloy ang ginagawa. Napapikit na lamang ako at iniiwasang mapasigaw. Tiisin mo. Ginusto mo to eh. Kung hindi mo to gagawin, tsak na hindi makakalabas ang nanay mo sa ospital. At hindi siya gagaling dahil walang perang pambayad. Nagpaubaya ako nung angkinin niya ako. Hinayaan ko lang siya na gawin ang gusto niya. Natulala na lamang ako nung matapos ang lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin at iisipin ko. Birhen ka pa pala, Tintin. Nag-enjoy ako sa'yo. Hindi ko akalain na akong makakauna sa'yo. Sa susunod ulit. Hindi na mauulit to, Kuya Rogelio. Tama ng isang... Hindi ko na ituloy ang aking sasabihin na bigla siyang lumapit at hawakan ako sa baba. Matalim niya akong tiningnan. At sinong nagsabi na hindi na ito mauulit? Mauulit ito, Tintin. Lalo na't nakuha kita ng birhen. Hindi ko papayag na ang isang beses lang natin ito gagawin. Huwag ka mag-alala. May kutumbas yun na pera. Pagkasabi niyon, umalis na si Kuya Rogelio. Umiyak ako pagkaalis niya. Pakiramdam ko, isa akong bayaran ng mga sandaling yun. Kinabukasan, pagkatapos kong maipadala ang pera, tumawag si tatay sa akin. Natanggap na raw nila ang pera at labis-labis ang kanyang pasasalamat. Alam niyo naman na gagawin kong lahat para sa inyo, tay. Sana maging maayos na si nanay. Ang mga sumunod na araw ay naging kalbaryo ko. Pakiramdam ko, napakadumi ko na dahil sa paulit-ulit na ginagawang kababuyan ni Kuya Rogelio. Minsan natutulala na lamang ako habang naglilinis ng bahay. Oh, itong pera. Sulit ang bayad ko sa'yo. Lagi ako nag-e-enjoy. Ipadala mo sa magulang mo. Nag-enjoy talaga ako. Hindi ka ba nakokonsensya sa mga ginagawa mo kay Ate Matet? Hindi ka ba nakokonsensya na ginagawa mo sa akin to? Madalas namang walang gana si Matet, lalo kapag pagod sa trabaho. Kaya kailangan ko din ng parausan. Lalaki din ako. May pangangailangan. Nang mga sandaling yon, nag-isip ako ng paraan para makaalis roon. Hapon yon, pasimple akong lumabas ng silid ko. Siniguro kong nakasara ang pinto ng opisina ni Kuya Rogelio. Ang nasa salas na ako, dahan-dahan kong binuksan ang doorknob. Ngunit natigilan ako nang may marinig akong boses sa aking likuran. Tatakas ka? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang umalis, Tintin? Hindi ka makakatakas sa akin. Lalo na't natikman na kita. Lumakas ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling yon. Akala ko makakaalis na ako. Hindi pala. Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Hindi ko nahahayaan nagawin mo sa akin yon, Kuya Rogelio. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na ako. Pangako, hindi ako magsusumbong. Mananatiling lihim ang lahat ng to. Sino nagsabi na pakakawalan kita? Hindi yun mangyayari, Tintin. Dito ka lang dahil hindi pa ako tapos sa'yo. Mabilis kong pinihit ang doorknob para sana lumabas kaso naging mabilis na kanyang mga kilos. Mabilis niya akong nahablot sa buhok at hinila patungo sa silid nila ni Ate Matet. Hindi ka makakatakas sa akin, Tintin. Dito ka lang dahil marami pa tayong gagawin.
Huwag ka magkakamali na umalis. Dahil alam mo nang pwedeng mangyari. Kaya kong baliktarin ang sitwasyon. Muli ginawa na naman ni Kuya Rogelio ang nakakasukang bagay na yon. Pakiramdam ko binebenta kong sarili ko sa isang demonyo. Pakiramdam ko, hindi ko na kilala ang sarili ko. Sulit ang bayad ko talaga sa'yo. Hindi ako manghihinayang sa perang ibibigay ko kung kagaya mo naman na magiging kapalit. Tumulong luha sa aking mga mata. Natigilan si Kuya Rogelio nang marinig ang ugong ng sasakyan sa labas ng bahay. Kaagad siyang umalis sa pagkakaibabaw sa akin. Nagpasalamat ako dahil dumating si Ate Matet. Pero kinakabahan na baka mahuli kami. Magbihis ka na, Tintin. Baka mahuli tayo ni Matet. Dalian mo! Nagmamadali akong nagbihis. Nang matapos, kaagad akong lumabas ng silid. Sakto naman na malapit na sa akin si Ate Matet. Nagsalubong ang kilay niya sabay tingin sa pinanggalingan ko. Saan ka galing, Tintin? Galing ka sa kwarto namin ni Rogelio? At bakit ganyan ang itsura mo? Tiningnan ng aking pinsan ang kwarto nila na bahagyang nakabukas at ang aking damit na kusot-kusot at hindi maayos ang pagkakasuot sa aking katawan. Maging ang aking buhok ay magulo. Kasi ate, kagigising ko lang. Inutusan kasi ako ni Kuya Rogelio kaya pumunta agad ako sa kwarto niyo na ganitong itsura ko. Napatangu-tango naman si Ate Matet at naglakad palapit sa akin. Magpahinga ka na muna. Ako na munang bahala kay Rogelio. Ako na magluluto ng pagkain natin. Ngumiti ako at nagpasalamat kay Ate Matet tsaka dumiretso sa aking silid. Napabuntong hininga ako nang makapasok ron. Muntik na kami doon. Paano na lamang kapag nahuli kami? Tiyak na kamumuhian, pandidirian at kasusuklaman ako ni ate. Hindi lang siya, maging si nanay at tatay. Panginoon, bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Napatitig na lamang ako sa kisame. Biglang tumawag si tatay. Tay, kumusta na kayo? Nailabas na ba si nanay? May ilalabas na daw nila bukas si nanay. Naluha na lamang ako dahil hindi na sayang ang sakripisyo ko. Salamat naman sa Diyos at maayos na pong lagay ni nanay. Yan pong mahalaga. Tinanong ni tatay kung saan ko nakuha ang pera. Ang sagot ko ay may pinagkakakitaan ako online. Patawad, Night, ay wala ko ibang pagpipilian. Naiipit ako. Bulong ko sa aking sarili nang matapos ang tawag. Kasalukuyan kaming kumakain ng mga sandaling yon nang tumigil si Ate Matet. Tiningnan niya ako. Napapansin ko na napabadalas ang pagiging tulala mo, Tintin. May problema ka ba? May problema ba sa pamilya mo? Huwag kang mahihiyang magsabi. Nandito ako para tulungan ka. Tumingin ako kay Kuya Rogelio. Tumalim ang mga mata niya sa akin. Umiling ako. Wala naman pong problema, Ate Matet. Baka namimiss ko lamang sila kaya ganun ang kilos ko. Kung gusto mo, umuwi ka muna sa inyo. Magbakasyon ka ng 2 araw. Baka namimiss ka na rin nila. Sige ate, maraming salamat po. Kailangan ko lamang po siguro umuwi. Nang gabing yun, nag-empake ako ng ilang mga damit ko. Pagkakataon ko na to para makaalis sa bahay at makalayo kay Kuya Rogelio. Maaga akong natulog. Nagising ako dahil sa parang may tumabi sa akin. Walang iba kundi si Kuya Rogelio. Napabalikwas ako ng bangon. Anong ginagawa mo dito, Kuya Rogelio? Isang pagkakataon pa, Tintin. Pakiusap. Bago ka sana umuwi, masolo kita. Hindi ko nagagawa ng gusto mo, Kuya Rogelio. Umalis ka na rito at baka makita ka pa ni Ate Matet. Natigilan na lamang ako na bigla niya akong halikan ng mariin. Kahit manlaban ako, wala akong magawa dahil sa lakas ni Kuya Rogelio. Kaagad kaming naghiwalay nang may marinig na sigaw. Mga walang ya kayo! Mga malalandi! Bakit niyo nagawa sa akin to? Kaagad na umalis si Kuya Rogelio sa ibabaw ko at itinuro ko. Kasalanan niyo to, Matet. Sabi niya, isang halik lang daw ngayong gabi bago siya umalis. Ibinenta niya ang sarili sa akin kapalit ng pera. Para may maibigay siya sa kanyang ina bago siya umuwi. Natulala na lamang ako sa sinabi ni Kuya Rogelio. Binaliktad niya ang sitwasyon na parang akong may kasalanan. Hindi ko inaasahan na mangyayari to. Tiningnan ako ng matalim ni Ate Matet. Bakit mo nagawa sa akin to, Tintin? Bakit mo ako
nagawang traidorin! Ako na pinsan mo na tinulungan ka! Bakit? Ate, hindi totoong mga sinabi ni Kuya Rogelio. Nagsisinungaling siya. Kailanman ay hindi ko magagawang ibinibintang niya sa akin. Maniwala ka, ate. Ang totoo niyan, siya ang nag-alok na may mangyari sa amin, ate. Maniwala ka naman sa akin, please. Huwag. At gusto mong paniwalaan kita? Alam ko naman na talagang nangangailangan ka ng pera kaya nagawa mo yon. Di ba nasa ospital ang nanay mo? Hindi yan magagawa ni Rogelio. Natulala na lamang ako sa sinabi ni Ate Matet. Hindi ako makapaniwala na pinaniwalaan niya ang kasinungalingan ni Kuya Rogelio. Ate, hindi. Lumayas ka na, Tintin. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa dahil alam kong nagsisinungaling ka. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kinuha ko mga damit ko sa kwarto at umalis ng bahay. Pumara ko ng tricycle at nagpahatid sa bahay. Pagdating ko, sinalubong ako ng aking ina. Niyakap ko siya ng mahigpit kasabay ng pag-iyak. Anak, bakit? May problema ka ba at ganyan kong makayakap ka? Hindi, Nay. Namiss ko lang po kayo kaya ako umiiyak ako. Sobrang namiss ko po kayo, lalo na mga kapatid ko. Alam niyo naman na ilang araw ko din kayong hindi nakita. Namiss ka din namin, anak. Lagi kang tinatanong ng mga kapatid mo kung kailan ka uuwi. Halika, pasok ka sa loob. Nangangayayat ka. Nagda-diet ka ba, anak? Nanibago lang po siguro ko na malayo sa inyo, Nay. Umalis na po ako kay Ate Matet, Nay. Medyo nahihirapan ako na malayo sa inyo. Maghanap na lamang po ako ng trabaho rito. Wala namang problema sa akin yun, anak. Desisyon mo yan at yan ang masusunod. Medyo nahihirapan din akong mag-alaga. Nang araw na yon ay hindi ko sinabi kina nanay at tatay ang problema ko dahil natatakot ako na baka husgahan nila ako. Nakakaramdam lang ng takot dahil baka sabihin ni Ate Matet ang mga nangyari. Kinabukasan ng hapon, naglalakad ako sa may kanto nang may mga tao akong nadaanan at pinagmamasdan ako habang bumubulong. Iba ang tingin nila sa akin. Ano kayang problema nila at bakit sila nakatingin sa akin? Na para bang nakagawa ako ng isang krimen. Hanggang sa mapadaan ako sa isang ginang. Natigilan ako nang marinig ang pinag-usapan nila. Na isa daw akong bayaran na babae at ibinentang sarili sa aking bayaw para magkapera. Tininan ko sila ng masama. Hindi totoo ang mga sinabi nyo. Bawiin nyo. Hindi ako malandat, hindi ako bayaran. Kung alam nyo lang ang totoong nangyari. Naging emosyonal na ako ng mga sandaling yon. Sinabihan ako na mukhang pera, pokpok at kung ano-ano pa na masasakit na salita. Sakto naman na papalapit si nanay galing sa paglalabada. Lumapit siya sa amin. Ano to? Bakit nyo inaaway si Tintin? Sinabi ng babaeng mga narinig ko kanina. Tumingin sa akin si nanay. Umiling ako. Nay, wala pong katotohanan mga sinasabi nila sa akin. Maniwala ka sa akin. Inawakan ni nanay ang aking kamay at naglakad na kami paalis sa kumpulan ng mga tao. Kailangan nating mag-usap sa bahay, Tintin. Pagdating namin sa bahay, hinarap ako ni nanay. Makikita sa mukha niyang pagkadismaya. Kanina ko pa nalaman ng chismis na ibinenta mong sarili mo kay Kuya Rogelio mo para magkapera ka't may maibigay sa amin. Lalo na sa akin dahil na ospital ako at kailangan ko ng maintenance. Tama ba? Hindi totoo yan, Nay. Alam niyong hindi ko kayang gawin yan. Si Kuya Rogelio yung pumilit sa akin na gawin yun. At dahil gipit ako, tinanggap ko ang alok niya. Pero inabuso niya ako, Nay. Kahit si Ate Matit mo ang nagsabi. Tumawag siya sa akin kanina at sinabing lahat sa akin. Anak, bakit mo nagawa sa kanya yun? Bakit mo nagawa sa amin to? Sumikip ang dibdib ko sa sinabing yun ni nanay. Hindi ko akalain na ilalaglag ako ni Ate Matit. Kasinungalingan pa ang sasabihin. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Nagyuko ko ng ulo. Wala nang dahilan pa para maglihim ako. Pero kailangan kong idepensa ang sarili ko. Nay, may dahilan kaya ako nagawa yun. Binantaan niya ako na kapag hindi ako pumayag sa gusto niya, sisiraan niya ako sa inyo.
Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana naging matapang ako na sabihin sa inyong totoo. Nay, hindi ko gustong nangyari. Biktima lamang ako. Sinampal ako ni nanay ng pagkalakas-lakas. Napahawak ako sa namumula kong pisngi. Nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang aking labi. Hindi ko akalain na magagawa yun sa akin ni nanay. Hindi kita tinuruan na magsinungaling, Tintin. Hindi kita tinuruan na gawin mo yon. Alangan naman ang ate matat mong sinungaling. At si ate matat ang paniniwalaan niyo kaysa sa akin? Nay, ako ang anak niyo at akong dapat na paniwalaan niyo. Mahalang ni ate matat si Kuya Rogelio kaya siyang pinaniniwalaan niya. Alam kong hindi yun sasabihin ni Matet kung hindi totoo. Mas magandang umalis ka na muna rito, Tintin. Para kahit papaano'y humupa muna mga nangyari at mga nalaman ng mga tao. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na hahantong sa ganun ang lahat. Napakagatlabi ako para pigilin ang iyak na gustong kumawala sa aking bibig. Sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko sa inyo, Nay, ganitong igaganti niyo sa akin? Bakit naman po ganun? Parang unfair naman po ata. Ito ang mas makakabuti sa atin. Lumayo ka't maghanap ng kapalaran mo. Masakit din tong nalaman ko tungkol sa'yo. Umiiyak na nagtungo ako sa kwarto at inilagay sa travel bag ang mga damit ko. Nang matapos, lumabas na ako. Niyakap ako ng mga kapatid ko. Ang tatay ko naman ay nasa gilid lang. Nilapitan niya ako at niyakap at sinabing kailangan yung mangyari. Masakit lang po para sa akin na mas pinili ni nanay si Ate Matet kaysa sa akin. Hindi niyo man lang ako magawang ipagtanggol at ipaglaban na ako ang nagsasabi ng totoo. Hindi umimik si tatay. Lumabas na ako ng bahay at pumara ng tricycle. Habang palabas, tinitingnan ako ng mga tao na para bang isa akong kriminal. Nang makarating sa terminal, sumakay na ako ng bus papuntang Maynila. Yun lang ang alam kong lugar na makakalimot ako sa mga nangyari. Alam kong darating ang pagkakataon na malilinis ko din ang aking pangalan. Nang makarating sa Maynila, naganap muna ako ng pagpapalipasan ng gabi dahil kinabukasan maghahanap ako ng trabaho. Napadpad ako sa plaza, nahiga ako sa karton sa may covered court. Hindi ko akalain na matutulog ako sa ganitong klase ng lugar. Hindi ko akalain na mararanasan ko to. Muli tumulong luha sa aking mga mata. Naisip ko rin na baka wala ng lalaking tatanggap sa pagkatao ko dahil sa aking nakaraan. Nakatulugan ko ang ganoong pag-iisip. Kinabukasan, nakigamit ako ng banyo para doon maligo at magbihis. Mabuti na lamang at mababait ang mga tanod ron at walang masamang nangyari sa akin. Matapos magpasalamat, umalis na ako. Kailangan ko mag-apply ng trabaho para mabuhay ako. Kailangan kong umusad. Nag-apply ako sa isang coffee shop at swerte naman na natanggap ako. Labis-labis ang pasasalamat ko sa manager. Hindi naman sila nakabase sa karanasan sa trabaho, kundi sa magiging outcome ng trabaho ko. Pangako po, gagawin ko pang best ko para sa trabahong to, sir. Ngumiti ang manager at sinabing bukas ay pwede na ako magsimula. Naganap ako ng bed space muna dahil konti lang dala kong pera. Lahat kasi ng naibigay ni Kuya Roger ay binigay ko kay nanay. Pansamantala, habang hindi pa ako sumasahod. Kinabukasan, nagsimula na ako sa trabaho. Naging magiliw ako sa mga customers. Good morning, sir. Welcome to Gigs Cafe. Yun ang bungad ko sa lalaking pumasok sa cafe. Hindi ko tuloy maiwasang humanga sa taglay niyang kagwapuhan. Yung tindig, lalaking lalaki. Matangkad at maputi. Bago ka lang rito. Araw-araw kasi akong narito dahil masarap ang milk tea at coffee ng Gigs Coffee. Ngumiti ako tumango. Opo, totoo po ang sinabi niyo. Tsaka mababait at accommodating ang mga employee. Iginiya ko ang lalaki sa isang bakanteng mesa at kinuha ang order niya. Nang makuha, nagtungo na ako sa counter. Napasana all ang mga kasamahan ko dahil pinansin ako ni Adrian. Natulala na lamang ako nang sabihin nila na anak siya ng may-ari. Kaya pala iba ang kanyang dating. Anak pala siya ng may-ari. Natawa na lamang ang dalawang nasa counter. Nang matapos ang order, sinerve ko na yon sa mesa ng lalaki. Akmang aalis na ako nang magsalita siya. Can you accompany me?
Gusto ko kasi nang makakausap ngayon. At dahil siyang anak ng may-ari, pumayag ako. Pero kung hindi ko gagawin dahil apektadong trabaho ko. Nang makaupo ako, inilahad niya ang kanyang kamay. Adrian nga pala. The only son of the owner of this cafe. Ikaw? Anong pangalan mo? Pagpapakilala ni Adrian sa kanyang sarili. Tinanggap ko naman yun. Tintin po ang pangalan ko, sir. Parang palayo lang po, no? Biro ko na ikinatawa naman ni Adrian. Nagkwentuhan kami ng tungkol sa aming sarili. 25 years old na siya. Hanggang sa mapuntang usapan namin sa tanong kung bakit ko napiling magtrabaho ron, taga-probinsya ako. Pwede naman daw ako maghanap ng trabaho ron. Hindi mo ba namimiss ang magulang at kapatid mo? Marami ring oportunidad sa probinsya. Napatitig ako kay Adrian. Sabi nga nila, magandang magsabi ng problema sa hindi kakilala. Pero sa ngayon, hindi ko sasabihin ang lahat. Pahapyaw muna, lalo't hindi ko pa siya lubos na kilala. Ang totoo po niyan, pinalayas po ko sa amin dahil napagbintangan ako sa kasalanan na hindi ko ginawa. Napatango si Adrian. Marirealize din ng pamilya mo ang pagkakamali nila. Hindi kita pipilitan na magsabi sa akin tungkol sa kasalanan na yan. Kung kailan ka ready, pwede mong sabihin sa akin. Malay mo, matulungan kita. Tumayo na si Adrian at nagpasalamat sa oras na inilaan ko sa kanya. Napatingin na lamang ako sa likod niya habang papalabas siya ng cafe. Kung malalaman mo lang, tsak na pandidirian mo ako, Adrian. Baka i-terminate mo pa ako rito sa cafe. Lumipas sa mga araw at naging malapit kami ni Adrian sa isa't isa. Hindi ko na siya tinatawag na sir dahil ayaw niya. Hindi naman na niya inungkat ang napag-usapan namin noon. Bagay na ikinahanga ko sa kanya. Hanggang isang araw, gabi na nang mag-out ako dahil sa dami ng customer. Sakay na Tintin, aatid na kita sa inyo. Napatingin ako sa harap ko. Si Adrian nakadungaw sa bintana. Hindi ko napansin ang paghinto niyon dahil nasa cellphone ang atensyon ko. Naku, wag na Adrian. Maghihintay na lang ako. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko dahil lumabas si Adrian at hinawakan ng aking kamay tsaka iginiya ako sa passenger seat. Wala akong nagawa kunding pumasok. I will take no for an answer, Tintin. Baka mamaya makatsyempo ka ng magnanakaw. Napakagatlabi na lamang ako sa sinabi niyo ni Adrian. Natigilan ako dahil hindi ko alam kung may girlfriend siya o wala. Ayokong makasira ng relasyon. Ilang minutong naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa isang inuupahang apartment. Halika muna sa loob, Adrian. Para naman makapagkape ka bilang pasasalamat ko man lang sa paghatid mo sa akin. Hindi ko tatanggihan yung alok mo na yan, Tintin. Natawa na lamang ako sa sinabing yun ni Adrian. Pumasok na kami sa loob ng apartment. Nagtungo ako sa kusina at ipinagtimpla siya ng kape. Kumuha rin ako ng tinapay at bumalik sa salas. Maliit lamang ang apartment ko. Saan ka sana pupunta at nagkataon na dumaan ka ron? Inilapag ko na ang tinapay at kape sa mesa. Naupo ako sa tapat niya. Ang totoo niyan, talagang sinadya kita ron. Tinanong ko kasi sa manager ko nung oras ang out mo. Gabi na kasi at baka mapano ka. At baka makatsyempo ka ng masamang driver. Napakagatlabi na lamang ako sa sinabi niyo ni Adrian. Hindi ko akalain na may ganun siyang side. Salamat ah. Pakiramdam ko may pamilya ako na nagmamalasakit sa akin. Simula nung palayasin ako, pakiramdam ko nag-iisa na lamang ako. Pero nung dumating ka, dun ko napagtanto na may tao pa rin pala na ituturing akong pamilya. Oo naman. Pero bakit ka nga ba pinalayas? Tintin, hindi naman sanang himasok ako. Pero gusto ko malaman at pangako tutulungan kita. Kailangan mo ring mailabas yan. Natatakot ako, Adrian. Baka bumaba ang tingin mo sa akin. Baka isipin mo. Sa tingin mo, ganun akong lalaki? Sa tingin mo, huhusgahan kita agad-agad? Hindi ako ganun, Tintin. Hinawakan ni Adrian ang aking kamay at bahagyang pinisil. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na sabihin ng kung ano man ang nagpapabigat sa puso mo. Kung puro takot ang nasa isip mo, hindi ka makakaalis dyan at habang buhay mo yung dadalhin.
Doon na ako tuluyang naiyak ng husto. Naging duwag nga ako. At ngayon, narito sa harapan ko ang lalaking nagbibigay ng lakas ng loob sa akin para maging matapang. Niyakap ako ni Adrian at hinaplos ang aking buhok. Kaya mo yan, Tintin. Nandito lang ako. Sasamahan kita. Nang magiwalay sa pagkakayakap, sinimulan ko ng ikwentong aking nakaraan. Lahat-lahat sinabi ko. Wala akong tinira. Nakikinig lamang siya. Pinahid ni Adrian ng luhang dumadausdos sa aking pisngi gamit ang kanyang inlalaki. Naniniwala ako sa iyo, Tin. Naniniwala ako sa kwento mo. Hindi ka maduming babae. Nagkataon lang na inabuso nila ang kahinaan mo. Tutulungan kitang makuha ang hustisya at malinis ang pangalan mo. Maraming salamat, Adrian. Tatanawin kong utang na loob to sa'yo. Hinawakan ni Adrian ang aking pisngi at pinakatitigan ako. Hindi mo kailangang humingi ng utang na loob. Ginagawa ko to dahil ito ang tama. At hindi lamang yun. Ginagawa ko to dahil gusto kita. Gustong gusto kita. Dahan-dahan na lumapit ang mukha ni Adrian sa aking mukha. Napapikit na lamang ako nang dumampi ang labi niya sa aking labi. Banayad, maingat at puno ng pananabik ang halik ni Adrian. Ibang-iba ang halik niya kaysa kay Kuya Rogelio. Ganun pala ang halik ng taong nagmamahal. Pasensya ka na kung inalikan kita. Kahit hindi kita nobya. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Ginusto ko rin naman na halikan mo ko. Good morning, sleepyhead. Kain na tayo. Nagising ako sa boses na yun ni Adrian. Ngumiti ako nang makita ang may dala siyang food tray. Tumayo ako at nagtungo sa banyo para magmumog. Ang bango naman ng niluto mo. Kalalabas ko lamang ng banyo at inilalapag na ni Adrian sa mesa ang mga pagkain. Siyempre, dapat mabango at masarap para hindi mo na ako makalimutan. Natawa na lamang ako sa biro ni Adrian. Naupo kami sa sahig at nagsimula na kaming kumain. Kailangan kong kausapin ng tito kong abogado para matulungan niya tayo sa isasampa mong kaso sa asawa ng pinsan mo. Wala akong pera, Adrian. Nahiya naman akong iasa yun sa'yo. Tin, di ba sabi ko, tutulungan kita at huwag mong isipin ng pera. Malay mo, kiss lang pala ang kapalit. Natawa na lamang ako. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko sa biro niya. Tumango ako. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako, Adrian. Hinawakan ni Adrian ang aking kamay at napatitig sa aking mga mata. May papanalo natin ang laban, Tintin. Magtiwala ka sa hustisya at sa nasa itaas. Ngumiti lamang ako at mas lalong nahuhulog ang loob ko kay Adrian sa pagdaan ng mga araw. Pagkatapos namin kumain, niyaya ko ni Adrian na mag-grocery para may laman ang kusina ko. Huwag na, nakakahiya naman, Adrian. Okay, bayaran mo na lang kapag may sahod ka na. Ayos ba yun? Tumango ko. Pagkatapos namin kumain, naligot nagbihis na ako. Dumaan muna kami sa bahay ni Adrian para magpalit ng damit ng binata. Nang matapos, dumiretso na kami sa mall. Pagdating ron, nagtungo kami sa supermarket. Habang namimili, nagpaalam muna si Adrian na pupunta ng comfort room. Ako naman ay namili. Nakalain mo nga naman. Hindi ko akalain na magkikita tayo rito, Tintin. Maliit talaga ang mundo. Natigilan ako sa pamimili ng marinig ang pamilyar na boses na yon. Lumingon ako at nakita si Kuya Rogelio. Ilang metro lang ang layo sa akin. May tulak siyang cart. Hinarap ko siya. Wala nang dahilan para matakot ako sa kanya. Kuya Rogelio, tinan mo nga naman ang pagkakataon. Nagkita talaga tayo. Para ano? Para ipabatid sa'yo ng Diyos at sitwasyon na may kasalanan ka at kailanman ay hindi mo yun matatakasan. Hindi nila yun malalaman, Tintin. Dahil yun ang nakatatak na sa isip nila. Na isa kang malanding bayaran. Nagtaas baba ang aking dibdib. Naikuyom kong aking kamao. Hindi ako pwedeng gumawa ng skandalo rito. Napatingala ako sa lalaking umakbay sa akin. Walang iba kundi si Adrian. Sino siya, Tintin? May sinasabi ba siyang hindi maganda sa'yo? Kailangan ba natin tawagan ng security guard? Siya si Kuya Rogelio, Adrian.
Ang lalaking gumawa ng hindi maganda sa akin at puro kasinungalingan ang mga sinabi sa akin. Natawa na lamang si Kuya Rogelio at napailing-iling. Mister, kung ako sa'yo, layuan mong babaeng yan. Baka mamaya gamitin ka rin yan para makuha niyang gusto niya. Ginawa niya yun sa akin. At sino ka para paniwalaan ko? Ikaw pala si Rogelio. Yung lalaking may kasalanan kay Tintin. Well, magkita na lamang tayo sa korte. Alam kong may papanalo namin ang kaso. Hinawakan ni Adrian ang aking kamay at lumayo kami sa harap ni Kuya Rogelio. Napahawak siya sa aking bewang para suportahan ang aking pagtayo dahil pakiramdam ko mawawala na ako ng balanse. Okay ka lang? Huwag kang magpapasindak sa lalaking yun. Ipakita mo na hindi ka natatakot sa kanya dahil siya ang may atraso sa'yo. Ngumiti ako at nagpasalamat. Nagtungo na kami sa counter at binayaran ang mga pinamili namin. Habang pauwi, hindi ko napigilan ang sarili ko na hawakan na kamay ni Adrian na nasa manibela. Saglit siyang napatingin sa akin. Maraming salamat sa lahat, Adrian. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Inihinto ni Adrian sa gilid ng sasakyan at hinarap ako. Hinaplos niya ang aking pisngi at hinalikan ako sa noo. Alam mo naman na gagawin kong lahat para sa'yo, Tintin. Ngumiti ako. Ipinagpatuloy na ni Adrian ang pagmamaneho patungo sa inuupahan kong apartment. Kinabukasan, pansin ko ang mga tingin sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na lamang yun pinansin at pinagtuunan ng pansin ng aking ginagawa. Habang kumakain, lumapit sa akin ang kaibigan kong si China. Naupo siya sa bakanteng mesa sa tapat ko. China, napapansin mo ba ang mga tingin sa akin ng mga co-employee natin? Si China ang isa sa pinakamalapit sa akin. Tumango siya at inilabas ang cellphone. Pinakita sa akin ang video. Natutop kong aking bibig. Paano ka nagkaroon ng ganyan, China? Sino nagbigay niyan? Ang video ay tungkol sa ginawang pagtataboy sa akin ng mga tao nang baliktarin ni Kuya Rogeliong lahat. Nasa video rin ang mga masasakit na salitang binitawan sa akin ng mga tao. Lalaki na matangkad na may tattoo sa kamay. Parang bad boy ang dating Tintin. Si Kuya Rogelio yan. Yung lalaking gumawa na kahiyan sa akin, China. Talagang gusto niya akong siraan, ha? Naniniwala ka ba sa kanya, China? Umiling si China at naniniwalang inosente ako. Niyakap ko tuloy siya ng mahigpit at nagpasalamat. Pagbalik namin sa trabaho, naroon si Adrian. Close the door, China. May importante akong sasabihin sa inyo. Nang maisara ni China ang pinto, nagtipon kaming lahat sa may lobby. Isa-isang tiningnan ni Adrian ang mga naroon hanggang sa huminto yun sa akin. May nakapagsabi sa akin na may video na kumakalat rito na may kinalaman kay Tintin. Napanood ko yun. Walang katotohanan ng mga napanood nyo. Dahil lang totoo, inosente si Tintin. Sino man na magpapakalat ng video na yon sa kung sino man ay tatanggalin ko sa trabaho at sasampahan ko ng kaso. Maliwanag ba? Sabay-sabay na tumango mga kasamahan kong empleyado. Humingi rin sila ng tawad sa akin. Pinatawad ko naman sila dahil nabigla lang din sila sa mga napanood. Go back to your work. Tintin, may sasabihin ako sa'yo. Tumango ko at sumunod kay Adrian sa opisina niya. Naupo kami sa sofa. Hinawakan ng binata ang aking kamay. Nakausap ko na si Tito. Tutulungan niya tayo. Kailangan niya ng testimonya mo. At may good news ako. May nakausap ako na dating kasambahay ng pinsan mo at ginawa rin sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Kaya may magiging testigo na tayo. Tumulong luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na ganito ka hands-on si Adrian sa pinagdadaanan ko. Kaya naman hindi ako nakapagpigil. Hinalikan ko siya ng mariin sa labi. Tinugo naman niya yon ng buong pagmamahal. Salamat sa effort na nilalaan mo para lang malinis ang pangalan ko, Adrian. Sabihin mo lang ang gusto mo at gagawin ko yon. Ngumiti si Adrian at tinitigan siya sa mga mata. Gusto kong payagan mo kung ligawan ka, Tintin. Gusto kita at mas formal kung liligawan kita. Kahit alam kong gusto mo rin ako. Aba, malaking kumpiyansa sa sarili, ha? Oo naman, payag akong ligawan mo ko. Sino ba naman ang hihindi sa isang Adrian Suarez?
Natawa na rin si Adrian. Hinawakan niya ang aking pisngi. Lalaban tayo. May papanalo natin tong kaso na to. Naniniwala ako na may papanalo natin to. Hanggat nasa atin ang tama, wala tayong dapat ikatakot. Lumipas sa mga araw at pinaramdam sa akin ni Adrian na parang walang nangyaring hindi maganda sa akin itong mga nakaraang araw. Mapursige siya sa paniligaw sa akin at pati ang mga katrabaho ko'y kinikilig na dahil anak ng may-aring nanliligaw sa akin. Kayo talaga? Oo, totoo. Maswerte ako sa kanya dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko, nananatili siya sa tabi ko. Naglilinis ako sa isang mesa nang pumasok si Adrian na may dalang bulaklak. Ibinigay niya yun sa akin. Puro tili naman ang mga naroon, maging ang mga customer. Naupo kami sa isang bakanteng mesa. Kakausapin ko mamaya ang tito ko abogado. Kasama rin mamaya ang isa sa mga katulong na nagrabyado ni Rogelio. Sige, maraming salamat Adrian. Tatanawin kong utang na loob talaga to sa'yo. Wala yun. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Bandang 7:00 ng gabi, nakipagkita kami sa abogado na tito ni Adrian na si Attorney Dylan Suarez. Tinanong niya ang mga nangyari. Masakit man alalahanin pero kailangan kong gawin para matapos ng problema ko. Nasa tabi ko lamang si Adrian. Nakahawak sa aking kamay para bigyan ako ng lakas ng loob. Hanggang sa hiningi din ni Attorney Dylan ang pahayag ng babae na nagngangalang Christy. Kapag wala po si Mama Tet, pinipilit niya ako na may mangyari sa amin kapalit ng pera. At nung nakahanap na ako ng tiyempo, umalis na ako. Hindi ako nagsumbong dahil sa takot na baka anong gawin sa akin at sa pamilya ko. Bakit mo ko tinutulungan? Anong nag-udyok sa'yo para magpakita at magsabi ng totoo? Hindi ka ba natatakot na baka may gawin siyang masama sa'yo? Dahil gusto kitang tulungan, Tintin. Gusto kong matapos ng ginagawa ni Rogelio at wala na siyang mabiktima pa. Mahirap itago to sa mahabang panahon. Gusto kong managot siya sa ginawa niya sa atin. Pasimple akong nagtanong sa mga kapitbahay ng ate Matet mo at ibinigay nila ang pangalan ni Christy at ang address. Nang baka sakali na may alam siya sa ginagawa ni Rogelio. Yun pala'y biktima siya. May kaibigan kasi ako na kapitbahay ni Ate Matet at alam niyang mga impormasyon ko. Pwede din natin siyang gawing saksi na nagsasabi ako ng totoo. Tumango ako. Wala na akong dapat ikatakot. Alam kong hindi ako nag-iisa sa laban ko na to. Kinabukasan, nagsampa kami ng kaso laban kay Kuya Rogelio. Hindi namin siya binigyan ng warrant of arrest kundi subpoena para magbigay ng pahayag para idepensang sarili at dumalo sa hearing. Wala nang lusot si Rogelio. Marami tayong ebidensya laban sa kanya. Tsak na kulong ang bagsak niya. Tsak na magsisisi ang ate Matet at magulang mo dahil si Rogelio ang pinaniwalaan nila. Naniniwala ko, Adrian. Nang matapos ang pag-uusap namin ni Attorney Dylan at ni Christy, dumiretso kami ni Adrian sa bahay niya na malapit lamang roon. Nagluto ko ng pagkain naming dalawa. Kasalukuyan akong nagluluto ng ulam nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umuulan ng malakas. Napakainit kasi kanina. Okay lang ba kung dito ka na matulog, Tintin? Oo naman. Kesa maabala pa kita sa paghatid sa akin. Tsaka madulas ang daan kapag ganitong umuulan. Tsaka may ekstrang kwarto naman sa taas. Ipapagamit ko sa iyo ang guest room. Ngumiti ako at nagpasalamat kay Adrian. Nang matapos kong lutuin ang ulam, nagtulungan na kaming ihanda ang mesa. Nang tapos kumain, pinagamit ako ng binata ng damit niya na unisex na kasya sa akin. Nang makapagbihis, nahiga ako sa kama. Pinilit na matulog pero hindi ako dalawin ng antok. Puntahan ko kaya si Adrian, baka sakaling gising pa siya. Bumangon ako at nagtungo sa silid ni Adrian. Malakas pa rin ang ulan. Ilang sandali lang, bumukas na yon. Hindi ka makatulog, Tintin? Halika, pasok ka. Hindi nga eh. Gusto ko sana makipagkwentuhan sa'yo. Baka inaantok ka pa? Babalik na lamang ako sa silid. Hindi rin ako makatulog. Gusto ko rin nakausap. Halika. Pumasok na ako sa loob at naupo sa sofa na naroon. Maaliwalas ang silid ng binata. Masinop ang mga gamit niya. Mag-isa ka lang dito? Nasaan ang magulang mo? Oo, nasa ibang bansa sila. Ako ang nagmamanage ng mga cafe. Napatangu-tangu lamang ako.
Biglang naging tahimik ang buong silid. Kung sasagutin mo ako, Tintin, sigurado ko na siguro ako ng pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Natawa na lamang ako. Siguro ito na ang tamang panahon para sagutin ko si Adrian. Tumingin siya sa akin dahilan para magtitigan kami. Paano kung sabihin ko na sinasagot na kita ngayon? Nanlaki ang mga mata ni Adrian at bahagya pang napaawang ang kanyang labi. Totoo, Tintin? Sinasagot mo na ako? Tumangutango ako. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Sobrang saya ko ngayon, Tintin. Salamat sa tiwala mo sa akin. Salamat dahil sinagot mo ko. Maraming salamat din, Adrian. Salamat dahil sa kabila ng lahat, tinanggap mo ng buong pagkatao ko. Umalis siya sa pagkakayakap sa akin at binigyan ako ng matamis na halik sa labi. Dumating ang araw ng hearing. Humintong sa sasakyan ni Adrian sa tapat ng munisipyo kung saan gagawin ang hearing. Huminga ako ng malalim. Hinawakan namin ni Adrian ang aking kamay. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang kami para sa'yo. Tumingin ako kay Adrian. Binigyan ko siya ng mabilis na halik sa labi. Ngumiti siya. Ngiti na puno ng saya. Grabe naman yan, mahal. Ginugulat mo ako. Kinikilig ka naman. Ayaw mo nun, nasusurpresa ka, di ba? Akmang lalabas na ako nang iharap niya ang mukha ko at mariin akong hinalikan. Mabuti na lamang at MAC lipstick ang gamit ko. Nang matapos ang halik, niyaya na niya akong lumabas. Magkahawa kaming pumasok sa loob. Mukhang ang judge na lang hinihintay natin. Naupo kami sa tabi ng abogado at si Christy. Napatingin ako sa kabila. Naroon si nanay, tatay, ate Matet at kuya Rogelio. Nakatitig si nanay at tatay sa akin. Makikita sa mukha nilang pangungulila. Nagsimula ng hearing. Sinabi ng judge na sabihin ko ang mga nangyari. Inaamin ko na pumayag ako sa gusto ni Kuya Rogelio na may mangyari sa amin kapalit ng pera. Dahil sa kailangan ko yun para sa nanay ko nun. Pero yung mga sumunod, pinilit na niya ako kapalit ng pera. Nang matapos ako, si Kuya Rogelio naman ang sumunod na nagsalita. Oo, totoong sinabi niya. Pero yung mga sumunod na nangyari sa amin, ginusto na niya dahil sa may kapalit na pera. Siyempre bilang lalaki may kahinaan din. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko ibibigay ang sarili ko dahil sa pera. Hanggang sa tumistigo si Christy. Sinabi niyang lahat naman nangyari sa kanya nung katulong pa lamang siya ni na Ate Matet. Hindi na ako nagsalita sa takot na makaidamay ang aking pamilya. Kaya ngayon gusto ko nang matapos to para wala nang maging biktima pa si Rogelio. Natigilan kami nang tumayo si Ate Matet. Napakurap-kurap ako. Titistigo ako laban kay Rogelio. Napangiti ako at hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Tumayo si Kuya Rogelio. Masama ang tingin kay Ate Matet. Ano to, Matet? Bakit ka kakampi dyan? Siya ang nagsisinungaling. Tumahimik ka, Rogelio. Kailangan nang matapos to. Dahil ikaw ang may kasalanan. Sinabi ng judge na tumahimik sila. Binigyan na ng pagkakataon si Ate Matet na magsalita. Isang araw nun, nakita ko si Tintin na lumabas ng silid na gusot ang damit. Doon palang nagduda na ako. Pero nung reviewin ko ang CCTV, nakita ko na paresahan na kinaladkad ni Rogelio si Tintin papasok ng kwarto. Ito ko lang tiningnan at nagsisi ako dahil pinagbintangan ko si Tintin ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hinawakan ni Adrian ang aking kamay at bahagyang pinisilyon. Dahil sa lahat ng mga ebidensya, nahatulan si Kuya Rogelio ng guilty. Kinuha na siya ng mga pulis. Lumapit si Ate Matet sa asawa at sinampal ng malakas. Bakit mo nagawa sa akin to, Rogelio? Bakit mo ako trinaydor? Pinsan ko pang ginawan mo ng di maganda. At hindi lang pala siya. May mga naging biktima ka pa. Natatakot lang kitang prangkahin dahil baka kung anong gawin mo sa akin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa kay Ate Matet habang pinagmamasdan siya na umiiyak. Gustuhin ko mang lapitan siya pero hindi ko magawa. Puro na lang kasi trabahong inaatupag mo, Matet. Wala ka ng time sa akin kaya naghanap ako ng pampalipas oras.
Hindi mo na ibibigay ang pangailangan ko bilang asawa mo. Isang malakas na sampalang binigay ni ate kay Kuya Rogelio. Akmang pagbubuhatan ng kamay ni Kuya Rogelio si Ate Matet, pero mabilis tong nahawakan ng mga pulis. Mabulo ka sa bilangguan! Manloloko ka! Inakay na ng mga pulis si Kuya Rogelio palabas ng courtroom. Tumingin sa akin si Ate Matet. Ganon din si nanay at tatay. Nilapitan nila ako at niyakap ng mahigpit. Niyakap ko din sila pabalik. Namiss ko sila. Kaya tagal kong hinintay na mayakap ulit sila. Anak, patawad kung naging bulag kami sa katotohanan. Patawad kung hindi ka namin pinaniwalaan. Na mas pinaniwalaan namin si Rogelio. Kahit siyang may kasalanan, sana mapatawad mo kami. Patawarin mo rin ako, Tintin. Hindi ko akalain na may pinagdaanan kang hindi maganda sa kamay ni Rogelio. Naging bulag-bulagan ako sa pagmamahal ko sa kanya. Niyakap ko sila. Umayak sila sa aking balikat. Tapos naman na ang lahat kaya walang dahilan para hindi ko sila mapatawad. Ayokong magtanim ng sama ng loob sa inyo, ate at nay. Pamilya ko po kayo. Mahirap ang may galit sa dibdib. Tapos naman na po at gusto kong magsimula ng panibagong buhay kasama kayo. Napakabait mo talaga, Tintin. Kaya mabait sa iyo ang Diyos at naibigay ang hustisya sa iyo dahil malinis ang puso mo. Napatingin ako kay Adrian nang lumapit sa amin ng binata. Inakbayan niya ako at tinalikan sa noo. Makikitang saya sa mukha ni nanay, tatay at ate Matet habang pinagmamasdan kami. Nay, tay at ate Matet, si Adrian, boyfriend ko. Ang lalaking tumulong sa akin para malinis ang pangalan ko. Lumapit si nanay kay Adrian at niyakap niya ng mahigpit ang aking kasintahan. Napangiti ako sa nasaksihan ko. Maraming salamat, Adrian, sa pagtulong sa anak ko. Kung wala, baka hanggang ngayon hindi pa rin namin nakuha ang hustisya. Tatanawin namin to na utang na loob. Natutuwa akong makilala ka. Masaya din po akong makilala kayo, Tita Gina. Wala po yun, tita. Hindi niyo po kailangang tumanaw ng utang na loob. Ginawa ko lamang kung anong tama. Basta para kay Tintin, gagawin ko ang lahat. Basta po may basbas na po kung sakali man na yayain ko siyang magpakasal. Natawa kami sa biro ni Adrian. Tumingin ako sa kanya. Mapungaw ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Humarap ako kay nanay. Kailangan ko nang linisin ang aking pangalan sa baryo namin. Babalik ako sa amin para maibangon ko ulit ang aking dignidad sa mga taga sa atin ay kailangan nilang malaman ng totoo. Kung kinakailangan na tipunin natin sila, gagawin ko. Ako din naman ang dahilan kung bakit nalaman ng taga sa atin ang mga nangyari. Kaya pananagutan ko na malinis ang pangalan mo. Napabuntong hininga na lamang ako. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Matet at bahagyang pinisil yun. Ate, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari na't hindi mo ginusto yun. Akala mo kasi yun ang totoo dahil pininiwalaan mo si Kuya Rogelio dahil asawa mo siya. Maraming salamat, Tintin. Hayaan mo, ako nang bahala sa videos para may katibayan na si Rogelio may kasalanan. Sumama si Adrian sa amin sa pag-uwi. Gusto rin niyang makita ang aking kinalakhang barangay. Nang makarating, nagpaalam si Ate Matet na titipunin ng mga tao sa barangay hall. Ilang sandali lang, tumawag siya para sabihin na sumunod na kami ron. Kaya mo yan, Tintin. Nandito lang ako para suportahan at alalayan ka. Pagkakataon mo na para linisin ang pangalan mo. Tumango ako at nagtungo na kami ni Adrian ron sa kanyang sasakyan. Nang makarating, kita kong mapanuring tingin nila sa akin. Nagtungo ako sa stage at tinawakan ng mic. Alam ko nang iba rito'y iniisip na malandi ako at isang bayaran. Nalinis ko ng aking pangalan at ito ang patotoo. Nagplay ang isang maiksing video kung saan mapapatunayan na si Kuya Rogelio may kasalanan. Lumapit sa akin ang kapitanan ng barangay. Ibinigay ko sa kanyang mic. Humihingi kami ng paumanihin sa mga panghuhusga nila sa'yo, Tintin. Kami ang guilty sa ginawa ng mga kababaryo natin sa'yo. Hinusgahan ka namin ng walang matibay na basihan. Sana mapatawad mo kami. Napatawad ko na kayong lahat. Hindi nyo naman ginusto yon dahil akala natin yun ang totoo. Ibaon na lamang natin sa limot ang nangyari. Hindi naman ako nagtatanim ng galit. Nagpasalamat sila sa akin.
Natigilan ako na bigla na lamang namatay ang ilaw. Anong nangyari? Brownout ba? Hanggang sa biglang suminding ilaw. Natutup ko ang aking bibig nang makita ko si Adrian na nasa harap ko at may hawak na kahon ng singsing. Sa likod niya ay naroon ang aking nanay at mga kapatid na may hawak na tarpaulin at nakalagay ang "Will you marry me?" Ano to, Adrian? Bakit may singsing? Gusto na kitang makasama araw-araw, Tintin. Gusto kitang makasama sa pagtanda. Maging asawa at ina ng aking magiging anak. Tumulong luha ko. Hindi ko akalain na may lalaking tatanggap pa sa akin sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Ang lalaking tumulong sa akin para makaalis sa ganitong sitwasyon. Ang lalaking tinanggap ako ng buong buo. Oo naman, pakakasalan kita, Adrian. Walang dahilan para hindi ko tanggapin ang proposal mo. Gusto rin kitang maging asawa at ama na magiging anak natin. Palakpakan ng mga naroon sa nasaksihan at isinigawang katagang, "Congratulations." Isinuot ni Adrian ang singsing sa aking palasingsingan kasabay ng paghalik niya sa tuktok niyon. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Hinalikan ako sa labi ng buong pagsuyo at pagmamahal. Halos mapuno ng sigawan ang buong covered court. Mahal na mahal kita, Tintin. Ikaw ang buhay ko. Mahal na mahal din kita, Adrian. Salamat sa lahat. Makalipas ang ilang buwan, isinagawa na ang kasal namin ni Adrian. Masaya ang lahat para sa amin. Maayos na naisagawa ang reception. Lahat sila ay masaya para sa aming mag-asawa. Narito kami ni Adrian sa isang private resort para magpahinga. Bukas ay pupunta kami sa Italy para doon isagawa ang aming honeymoon. Magkatabi kami ni Adrian habang nakahiga sa kama. Hinaplos ko ang pisngi ng lalaking minamahal ko. Maraming salamat sa lahat, Adrian. Sa pagtanggap at pagtulong sa akin. Wala na akong mahihiling pa. Salamat sa Diyos dahil asawa na kita. Walang anuman, misis ko. Pero nagpapasalamat ako dahil nakilala kong isang tulad mo. Na sa kabila ng mga pinagdaanan natin, naging matatag tayo sa pagsubok. Hinalikan ni Adrian ang aking kamay hanggang sa halikan na niya ako sa labi. Sa muling pagkakataon, ipinagkaloob ko ang aking sarili sa lalaking minamahal ko. Kinabukasan, nakaramdam ako ng pagkahilo pagising ko sa umaga. Kaagad akong nagtungo sa banyo para doon magduwal. Ngunit wala naman akong maiduwal. Masakit rin ang aking sikmura. Ayos ka lang ba, babe? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Adrian na nagising dahil sa pagduduwal ko. Pinunasan kong aking bibig at hinarap ang aking asawa. Baka may nakain lang siguro ako na hindi akma sa panlasa ko. Ngunit nang ihakbang ko ang aking paa, nahilo na naman ako. Mabilis akong inalalayan ni Adrian at iginiya sa may sofa na nasa kwarto. Dito ka na lang muna. Magluluto lang ako ng almusal natin. Tumango na lamang ako. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian na may dalang pagkain. Napasimangot ako nang maamoy ang hindi magandang amoy na yon. Ano yun, Adrian? Ang baho. Puro paborito mong niluto ko, Tin. Binuksan niya ang tray at nakita kong paborito kong ham kung saan nanggaling ang hindi magandang amoy. Iliw mo sa akin ang ham? Ang baho! Napabuntong hininga na lamang si Adrian at kinuhang plato na may lamang ham. Akmang lalabas na ng silid ang aking asawa nang may maalala. Humarap siya sa akin at ngumiti. Baka may dahilan kaya ka nagkakaganyan, babe. Alam mo ba na senyalis yan buntis ka? Natigilan ako sa sinabing yun ni Adrian. Naalala ko na madalas akong mag-crave nitong mga karaang araw ng kung ano-ano. Baka nga buntis ako, Adrian. Kasi nitong mga nakaraang araw, lagi akong nag-crave at pansin ko rin na madalas akong mairita. Bibili ako ng pregnancy test mamaya. Ako nang bibili. Kumain ka na dyan. Napangiti na lamang ako habang kumakain. Napahaplos tuloy ako sa aking tiyan. Magiging mommy na ako niyan kung sakali man nabuntis ako. Pagdating ni Adrian, kaagad kong sinubukan ang pregnancy test. Ganun na lang ang aking saya nang makitang 2 pulang guhit na lumabas roon. Magiging magulang na tayo, Adrian! Niyakap ako ni Adrian ng mahigpit
at tinalikan sa labi ng buong pagsuyo at pagmamahal. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon, Tin. Mahal na mahal din kita. Kung mas masaya ka, mas dobleng sayang nararamdaman ko. Tiyak na matutuwa si nanay kapag nalaman nila na magkakaapo na sila. Tinawagan ko si nanay at sinabing buntis ako. Sobrang saya nila. Na mga sandaling yon, wala na akong mahihiling pa.